Pagbalik ni Elara mula sa kusina, dala ang bagong mangkok ng bulalo. Nakita niya si Damien na nag-aayos ng sarili habang nakangiti pa rin. Pero ngayon, kapansin-pansin ang ilang tao sa karinderya, patagong sumusulyap sa kanila, parang may usap-usapan. Tahimik na inilapag ni Elara ang pagkain sa mesa ni Damien. "Pasensya na po ulit, sir," sabi niya. Pilit pa ring ngumiti kahit nanginginig pa ang kamay niya. Damien, na noon ay abala sa pagpunas ng basang relo niya, umangat ang tingin at ngumiti. "Kanina pa ako nagpapasalamat, pero ikaw pa rin ang humihingi ng sorry," biro niya, sabay turo sa bakanteng upuan sa tapat niya. "Samahan mo muna ako, saglit lang." Natigilan si Elara. Hindi siya sanay sa ganito. Karaniwang nagmamadali siya sa pag-asikaso ng iba pang suki. Pero ngayon, parang iba ang sitwasyon. Parang binibigyan siya ng dahilan para huminto sandali. Bawal po kasi kaming umupo habang may customer pa." Nahihiyang sabi niya. Napailing si Damien. "Saglit lang naman, break mo na rin yan." Pilit niyang pangungumbinse, sabay kindat. Hindi niya alam kung dahil sa kindat o sa ngiti ng lalaki. Pero bago niya pa maiproseso, naramdaman na lang niya ang sarili niyang umuupo sa tapat nito. Hawak pa rin ang tray na kanina pa niya hindi nabibitawan. "Ikaw pala si Elara," sabi ni Damien, habang inaalis ang basang panyo sa kanyang leeg. "Taga rito ka ba talaga?" "Opo sir," sagot niya. Medyo kinakabahan pa rin. "Dito na po ako lumaki. Palengke na po ang playground namin dati pa." Tumango si Damien, parang interesado talaga. "Minsan gusto ko ring maranasan yan," sabi niya habang sumisimsim ng mainit na sabaw. Simple, pero totoo.